Magandang umaga sa inyo mga bata. Ako nga pala si Ate Ayesa Banyaga, mag-aaral ng Santa Lourdes National High School. Ngayong araw na ito ay kukwentuhan ko kayo ng isang alamat na may pamagat na ang alamat ng saging. Ito ay muling isinalaysay ni Ofelia Concepcion, guhit ni Randy Torres at ang pabalat naman ay disenyo ni J. Javier R. Cahilig. Ayon sa alamat, noong unang panahon ay malayang nakapapasyal sa mundo ng normal ng mga tao ang mga nilalang mula sa daigdig ng engkanto. Maaari silang magpalit ng anyo, makisalamuha at makipagkaibigan sa mga tao. Isa lang ang ipinagbabawal sa kanila ng kaharian. Ito ay ang umibig sa taong normal dahil kamatayan ang kapalit noon. Sa bayan ng Pandi ay may isang napakakisig na binata. Ang pangalan niya ay Agripino, subalit mas kilala sa palayaw na Pinong. Si Pinong ay isang masipag na magbubukid. Kilala rin siyang mabait, matulungin at mapagkakatiwalaan. Isang araw patungo sa bukid si Pinong, nakakita siya ng konehong nasabit sa isang bakod. Ang bakod ay gawa sa alambreng may tinik, kung kaya nasugatan na ang koneho. "Kawawa ka naman," ang sabi ni Pinong. Tinulungan niya makawala sa pagkakasabit ang koneho. Tinamot rin niya ang sugat nito sa kanya pinakawalan. Lingid kay Pinong, ang koneho ay alaga ng isang engkantada. Ang pangalan niya ay Saguin. Matagal nang sinusubaybayan ni Saguin si Pinong. Isang araw ay nagdesisyon siyang magpakilala sa binata. "Gusto kong magpasalamat sa pagliligtas mo sa aking alaga." Ang wika ni Saguin na yakap ang koneho. Naging magkaibigan sina Pinong at Saguin. "Saan ka nga pala nakatira?" tanong ni Pinong. "Malapit lang dito," ang wika ni Saguin. "Ihahatid na kita," ang alok ng binata. "Naku, salamat na lang," sabi ni Saguin. "Mahigpit kasi ang tatay ko." Mula noon ay kinainipan ni Pinong ang pagsapit ng hapon. Karaniwan kasing sa hapon niya nakikita si Saguin. Nagpupunta ito sa talampas malapit sa bukid na sinasaka niya. Mula rin nang makilala ng binata si Saguin ay lalo siyang naging inspirado sa gawaing bukid. "Napakaganda niya," parang nangangarap na sabi ni Pinong. "Kung mag-aasawa ako ay siya ang gusto kong maging kabiyak. Ipakilala mo naman ako," ang sabi ni Nante, kaibigan niya. "Gusto kong makita kung gaano talaga siya kaganda." "Sige, minsan ipakikilala kita," ani Pinong. Mula sa kabilang daigdig ay nakikita ni Saguin ang ginagawa ni Pinong. Nalaman niya ang pakikipag-usap nito kay Nante. "Walang ibang dapat makaalam ng tungkol sa akin," wika niya sa sarili. Hanggang maaari ay ibig iwasan ni Saguin na may iba pang makakilala sa kanya. Lihim kasi sa kanyang pamilya ang pakikipagkita kay Pinong. Huli na nang matuklasan ni Saguin na may nanonood sa kanya. "Ina!" bulalas niya. "Nakikipagkita ka sa lalaking iyan, hindi ba?" Seryosong tanong ng inang engkantada. "At umiibig ka rin sa kanya?" Yumuko si Saguin. Hindi siya maaaring magsinungaling. Ang iniisip pa lamang niya ay batid na ng ina. "Mula ngayon ay hindi ka na maaaring bumalik sa lupa. Makakabalik ka lamang kung nabura mo na siya sa damdamin mo," ang sabi ng engkantada. Nalungkot si Saguin. Alam niyang imposible ang hinihiling ng ina. Alam rin niyang mula sa oras na iyon ay mahigpit siyang babantayan para hindi makapagkita kay Pinong. Nagtaka si Pinong na hindi makita si Saguin sa talampas. "Akala ko ay narito siya tuwing hapon," ang sabi ni Nante. "Hindi ko nga alam kung bakit, ngayon lang siya lumiban," nag-alala si Pinong. "Baka nagkasakit siya. Para hindi ka naiengkanto ka lang," sambit ni Nante. Nang gabing iyon ay dinalaw ng isang panaginip si Pinong. Anak raw ng engkantada si Saguin.
Natuklasan raw ng mga magulang nito na ang pakikipagkita ni sa kanya. Ayaw na raw payagan ng ina ni Saguin na bumaba sa lupa. Nagising si Pinong na mabigat ang loob. Nagdasal siyang sana ay hindi totoo ang kanyang panaginip. Ilang araw pang naghintay si Pinong kay Saguin sa talampas. Nawawala na siya ng pag-asa, puno na ng lungkot ang kanyang puso. Saguin, magpakita ka, bulong niya sa hangin. Nakarating kay Saguin ang bulong ni Pinong. Si Saguin man ay nananabik na makita ng malapitan si Pinong. Nagulat si Pinong nang paglingon niya ay nakita si Saguin. Paakyat ang dalaga sa talampas. Saguin! Sambit ang binata at sinalubong ang babae. Kamusta ka? Bakit ang tagal mong nawala? May gusto akong ipagtapat sa'yo, ang wika ni Saguin. Ano ang ipagtatapat mo? Usisan ni Pinong. Ibig kong malaman mong hindi ako normal na tao. Mula ako sa daigdig ng engkanto. Pagtatapat ni Saguin. Nabigla si Pinong. Hindi siya makapagsalita. At maaaring ito na rin ang huling pakikipagkita ko sa iyo. Malungkot na wika ni Saguin. Hinawakan ni Pinong ang kamay ni Saguin. Hindi ako papayag, sambit ni Pinong. Mahal kita, Saguin. Hindi mo naiintindihan. Magkaiba ang mundo natin. Isa kang normal na tao, ako'y taga-kabilang daigdig. Hindi mahalaga kung sino ka at kung sino ako. Ang mahalaga ay mahal kita. Mahal mo rin ako, hindi ba? Yumuko si Saguin. Nangilid ang mga mata niya sa luha. Mahal din kita, Pinong. Amin ni Saguin. Niyakap ni Pinong ang dalaga. Walang makapaghihiwalay sa atin, pangako ni Pinong. Ipangako mo, ipinangangako ko, ani Saguin. Pagkahawak sila ng kamay nang lumitaw ang mga magulang ni Saguin. Saguin! Matigas talaga ang ulo mo, wika ng kanyang ama. Sinabihan na kita, hindi ka rin nakinig, ang sabi ng ina. Mahal ko si Pinong, umiiyak na paliwanag ni Saguin. Hinatak ng ama si Saguin. Halika, sumama ka sa amin, wika ng ama. Mahigpit na hinawakan ni Pinong ang mga kamay ng dalaga. Hindi niyo siya makukuha, matigas na sabi ni Pinong. Sa isang iglap ay naramdaman ni Pinong ang paghigop sa kanya ng ipo-ipo. Hindi siya nasiraan ng loob. Mahigpit pa rin niyang hinawakan ang kamay ni Saguin. Nagulat na lang siya nang sa muling pagkurap ay wala na ang dalaga at ang mga magulang nito. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang mga kamay ng babae. Napaiyak si Pinong. Saguin! Saguin! Ang iyak ni Pinong ay umalingaw-ngaw sa bayan ng Panli. Matapos kumalma ang damdamin ay ibinaon ni Pinong ang mga kamay. Iyon ang nagsilbing alaala ni Saguin dahil hindi na niya muling nakita ang babae. Makaraan ng ilang araw ay may tumubong halaman sa pinagbaunan niya ng kamay. Nang magbunga iyon ay naghugis ng mga kamay ni Saguin ang naging prutas. Nang tikman niya iyon ay matamis na malinamnam ang prutas. Alam ni Pinong na iyon ang paraan ng babae para ipadama sa kanya ang pagmamahal nito. Tinawag niyang Saguin ang prutas. Ang saguin ay naging saging sa pagdaan ng panahon. At dyan ang nagtatapos ang ating kwento. Naway na aliw ko kayo sa araw na ito. Paalam! Halina't maglakbay gamit ang kaisipan. Maraming natututunan sa silid at lakdan. Ang bawat bagay kalamang mahalaga. Kaya nasa silid at lakdan ng Puerto Princesa. Kinabukasan pagtuunan. Edukasyon para sa bayan. Kaalaman ay kapangyarihan. Kasama mo ang aklatang pambayan. Halina't maglakbay gamit ang kaisipan. Maraming matututunan sa silid at lakdan. Ang bawat bagay na kalamang mahalaga. Tayo nasa silid at lakdan ng Puerto Princesa. Landas ng pagpapagod.
pag-asa at ating isulong. Halina't maglakbay gamit ang kaisipan. Maraming natututunan sa silid